Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Okay, magandang maga po sa ating lahat, lalo na po sa mga gising na at patuloy na sumusubaybay sa ating programa, Biyaya sa Pagkaaga. Dito sa ating minamahal na himpilan, istasyon ng BBS DWLB FM 91.9. Kasama na po natin po sa technical at sa ating kapatid, Sir Stephen Pavis. Sa ngalan po ng AMNI Technical, AMNI ang inyong kamanggagawa, Reverend Jose Evergentin ng Christ to the Philippines Incorporated. Tayo po ang magsasama sa loob ng kalahating oras. Kipo, sa umaga pong ito, tayo po ay magsisimula sa pagkaunting pagbubulay-bulay dito po sa salita ng Diyos na ating tinatalakay na napapanahon po ito. Kapagkat ito pong linggong ito, halos nakatutok ang mga kapatid po natin o maging tayo man ng mga nag-aalala o kaya pinapahalagahan ang ginawang sakripisyo ng Panginoon doon sa cross. Ito po ay napakahalagang bahagi ng kasaysayan at na huwag po nating makakalimutan. Okay po, sa umaga pong ito ay ang ating pong tatalakayin yung Christ's suffering clarifies our destiny. Okay, meron pa akong babasahin mula sa banal na kasulatan. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Sabi po dito, verse 17 and 18, sabi po dito, "For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God." Sabi ni Pablo, ang pangangaral tungkol sa cross ay kamangmangan sa mga mapapahamak, subalit sa mga ligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Okay. Sa umaga pong ito, muli po ay sasariwain po natin ang mga aral na minsan at matagal nang isinulat sa banal na kasulatan na magsisilbi pong reminders. But before na tayo po ay pumagpatuloy, ito pong nais ko pong i-set o kaya maintindihan po natin that the Bible this is not a religious book. No? This is a book of the king o kaya words from the king, of the king, para ng hari na siyang binigay po sa atin. So the Bible is not optional, di po ito nakadepende sa opinion natin, kundi ang dapat nating gawin ay ang maniwala tayo sa ginagawa o kaya sa anumang nakasulat dito. Actually po, ang Bible po ay may paliwanag. Sabi po ng Revelations chapter 22, huwag tayong magbawas, huwag tayong magdagdag dito. Otherwise, meron pong consequence kung tayo po ay gagawa nito. Christ's suffering clarifies our destiny. Nilinaw ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang sakripisyo ang tungkol sa ating patutunguhan. Actually po, ang ating future ay hindi po sa hinaharap. Ang future ng tao ay nakadepende na sa ginawa ng Panginoon. So ano na lang po ang dapat nating gawin? Panampalatayanan ang ginawa ng Panginoong Yesus. Okay, hindi po tayo hindi tayo nag-experiment sa mundong ito. Itinala na sa banal na kasulatan
kung paano po tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos at paano tayo lalakad ayon sa kalooban ng Diyos upang masecure ang ating destiny sa hinaharap. Hallelujah. Okay, so dito po sa ang banal na kasulatan ay naitala actually po from the book of Genesis pa, chapter 1 chapter 3 verse 15, meron na pong prophecy tungkol sa virgin birth ng ating Panginoong Hesus. Actually po, ang mababasa po natin dito sa Genesis chapter 1 verse chapter 3 verse 15, sabi dito ang binhi mo at ang binhi ng ahas ay maglalaban, sabi po dito. Sabi sa verse 15, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seeds and her seeds. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Sabi po dito, mayroon kong conflict ang binhi ng ahas at ang binhi ng babae. Sino po ang binhi ng babae? Ang tinutukoy po dito ayon sa prophecy ay walang iba ang ating Panginoong Hesus. Kaya dumating po ang Matthew chapter 1, and actually po sa Matthew chapter 1 na naisutala po dito at dumating nga yung panahon na si Jesus o si Maria ay nagkaroon ng encounter with the angels at kinausap si Maria. Actually po, during that time, nakahanda na upang pakasalan ni Joseph si Mary. Subalit, na nung malaman ni Joseph na si Mary ay nagdadalang tao, ginusto ni Joseph na iwanan si Mary. Subalit, kinausap din si Joseph ng anghel ng Panginoon at sinasabi, huwag kang mag-isip ng masama, pakasalan mo si Maria sapagkat ang ipinagdadalang tao niya ay hindi lalang, hindi kagustuhan, walang bahagi ang tao, kundi ito'y gawa ng Diyos. So nangyari po, natupad ang Genesis chapter 3 verse 15, natupad sa New Testament, at kaya nga si Jesus Christ according to John 1:4 and the word John 1:14, and the word was made flesh. At ang salita ay nagkatawang tao. Dati, prophecy pa lang, at napulfill ito at nagkatawang tao ang ating Panginoon. At makikita po natin sa John 1:29, isang araw habang naglalakad ang Panginoong Hesus, at nandito ang kanyang forerunner na walang iba si John the Baptist. Nang makita ni John the Baptist ang Panginoong Hesus, sinabi niya sa crowd, sabi niya, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na siyang mag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Okay, sino ba ang sanglibutan? Ano ang aalisin? Ang aalisin kasalanan, hindi po anumang bagay, kundi yung pinakang kamandag ay aalisin. Actually po, sa 1 Corinthians 15, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. Ito po ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi makagawa ng kalooban ng Diyos sapagkat sila po ay sabi nga, yung kamandag ng kasalanan na dahil sa pagsuway ni Adan, na sabi nga ng Romans 5, sabi doon, dahil sa isang tao ang kamatayan ay nakapasok at naranasan ng lahat ng tao dahil sa pagkakasala ni Adan. Subalit dahil naman sa isang tao marami ang aariing ganap, marami ang maliligtas. So dito po sa John 1:29 and verse 36, muling inulit ni Paul, behold the Lamb of God. Narito ang kordero ng Diyos. Pinagdiinan, binigyan po ng diin ni John the Baptist na narito na ang tupa o kaya ang Lamb ng Diyos. Ano po ang purpose? Ano po ang purpose? No, alam naman po natin during the Old Testament time and during Christ time na nung early days at hanggang sa dumating si Jesus Christ, sabi nga si Jesus Christ, sabi yan, I came not to destroy the law but to fulfill the law. Hindi ako naparito upang sirain ang batas.
ang mga kultura, ang mga tradisyon, hindi sinira ng Panginoon, kundi sinunod niya ito. Kaya nga, hanggang sa dumating yung araw, sabi doon, ito po ang rason, sabi niya, Luke 9:10 verse 10, sabi diyan, the Son of Man came not to, sabi diyan, come to seek and to save that which was lost. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Ano bang nawala sa tao? Ang nawala sa tao yung kanyang relasyon sa Diyos. No? Ang nawala sa tao yung napakagandang ugnayan sa Diyos. No? Kaya nga yung tao, kung maalala po natin ang kwento ng kasaysayan ng banal na kasulatan, Genesis chapter 3. Nung ang tao po ay magkasala, dati sila po ay meron magandang kaugnayan sa Diyos. But nung sila po ay makakain na nung ng bunga ng kahoy na pinagbabawal ng Panginoon na wag nilang kainin, ay nagsimula silang magtago. Bakit nagkaroon sila ng ganong feeling na natatakot sila? Alam naman po natin na ang takot ay may kasamang parusa. At bakit natakot ang tao? Dahil nag-disobey, dahil sumuway. Kaya nung ang tao ay sumuway, nawala nila yung image ng Panginoon, nawala nila yung character ng Diyos, yung pagiging godly ng tao, pagiging banal ng tao, perfect ng tao, nawala yon dahil sa pagsuway ng tao. Kaya nga, napakaganda po nung pagparito ng Panginoong Yesus. Sabi diyan, the Son of Man come to seek and to save that which was lost. Gusto ng Panginoon na ibalik sa atin ang dignidad ng buhay. Gusto ng Diyos na ibalik sa atin ang magandang bagay na nawala, na ninakaw sa atin ng kaaway. Ano ang ninakaw na yon? Na tayo ay muling magkaroon ng malinis at magandang kaugnayan muli sa Diyos. No? Kaya nga, ano po ang ginawa ng Panginoon? Sabi po ng Romans, walang naghahanap sa Diyos. Chapter 6 o chapter 3, sabi doon, walang gumagawa ng mabuti, walang naghahanap sa Diyos. So dahil walang naghahanap sa Diyos at walang gumagawa ng mabuti, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan. Tandaan po natin, ang isinilang sa sabsaban ay katuparan lamang ng matagal nang hinula sa banal na kasulatan. Maging ang Isaiah chapter 53 ay nagpaliwanag tungkol sa suffering servant na po, doon po sa alipin na magdurusa, na walang iba, pinoportray doon ang buhay ng ating Panginoong Yesus. Ito po ang dahilan. Paano nahahanapin ng Panginoon? Paano niya hahanapin ang tao? So according to John 1:14, at ang salita ay nagkatawang tao. No? Nagkatawang tao. Subalit kahit siya po ay nagkatawang tao, hindi po siya nasumpungan ng anumang kasalanan. Even yung leader ng Roman, si Pilato, nung andon si Jesus Christ, nakaharap sa kanya upang dahil sa accusations ng mga tao sa kanya. Sabi ni Pilato, wala akong nasumpungan na kasalanan sa taong ito. Mga kapatid, isang taong natural, normal, na ginagalang ng Roman Empire during that time ang si Pilato. Subalit sinabi niya, wala akong nasumpungan na sala sa taong ito o kasalanan sa taong ito. Mga kapatid, si Jesus the perfect ang tamang solusyon ng Diyos. Kaya nga sabi po ng salita ng Diyos, dahil sa pagmamahal ng Diyos, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Meron pa isang mga parable sa banal na kasulatan, nung ang Panginoon ay kukuha na ng kanyang bahagi doon sa kanyang ubasan. Sabi po, dinaan ng Panginoon sa isang parabola. Ang una ay sinugo ang kanyang mga alipin. Subalit anong ginawa ng mga tenants doon sa ubasan? Ang iba, pinalo nila
ang iba pinatay nila, at muli nagpadala. Ang may-ari ng ubasan. Ano po ang ginawa muli ng mga tenants doon sa ubasan? Ang iba nga ay pinatay nila. At wala nang ibang masugo ang may-ari ng ubasan. Ang ginawa ng may-ari, sinugo ang kanyang kaisa-isang anak. At dahil doon, sabi nga, ibinigay na ng Ama ang lahat ng paraan. Ibinigay ng Diyos ang lahat ng paraan. Upang ang tao ay maisaayos muli. Dinaan ng Panginoon sa isang parabola o sa isang talinghaga. At makita po natin dito habang papalapit at papalapit ng papalapit doon sa ubasan ang anak. Nang makita ito ng mga tinan, sabi nila, nandito na ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin siya. Ano pong ginawa nila? Pinatay nila ang tagapagmana. Tandaan po natin, ang madalas, ang sa banal na kasulatan ay nagsasalita ang Panginoon sa pamagitan ng mga talinhaga. No? Upang saan bigyan tayo ng simpleng pangunawa. Subalit, sabi nga, ano ang purpose ng talinhaga? Sabi ng Panginoon, nagtanong ang mga alagad, Panginoon, bakit naman po kayo nagsasalita sa kanila ng mga talinhaga? Sabi ng Panginoon, nagsalita ako sa kanila ng talinhaga upang kahit meron silang paningin, di sila makakita. Mga kapatid, may purpose. Itinago na Lord ang buong katotohanan sa isang kwento. Subalit kung tayo po ay totoong diligent tayong mag-aaral at uunawain natin ang kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, no, ang pangangaral tungkol sa krus ni Kristo ay kamangmangan sa mga mapapahamak. Hindi nila matanggap na ang Kristo ay dapat magdusa. Hindi nila matanggap na ang Kristo ay dapat mapako doon sa cross. No? Pero alam naman po natin ano ang purpose. According to sa Peter, sabi doon, chapter 1, verse 21, si Jesus Christ ay nagtiis ng pahirap, no? Para sa atin, upang bigyan tayo ng halimbawa na dapat nating tularan. Mga kapatid, nung si John ay i-present ang ating Panginoon at ang nasusulat na narito ang kordero ng Diyos. Ano po ang purpose? Because Christ need to, sabi nga, i-offer ang kanyang buhay para sa lahat. Kaya makita mo naman po natin, sa panahon na yon, si Jesus Christ ay sabi nga, dinaan sa trials, although false accusations, no? Mga mali naman yung mga paratang sa kanya, sapagkat sabi nga ni Jesus Christ, nung andyan ako nagsasalita sa inyo, wala naman kayong masabi sa akin. Lahat, nag-raise pa, tumili pa ng mga bulaang, mga witness, yung mga taong nag-aakusa sa kanya. No? Kahit pa nga yung pagkabuhay na muli ng Panginoon, nung sinabi ng banal na kasulatan, nung si Jesus Christ, ang ating Panginoon, ay mabuhay na muli, ayaw paniwalain, ayaw gumawa ang mga church people, church leaders during their time, that time, na nag-upas sila ng mga bayarang saksi. Sinasabi nila, ninakaw ng mga alagad ang katawan ng Panginoong Hesus. Ayaw nilang patunayan, ayaw nilang papaniwalain ng tao na si Hesus ay nagbangon, ang ating Panginoon nagbangon mula sa libingan. Mga kapatid, meron purpose. Sabi, bakit nagkatawang tao ang Panginoon? Sabi po ng Hebrews 9:22, without shedding of blood, there is no remission of sin. Kung walang pagbubuhos ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Okay. At hindi lamang basta mapapatawad. Actually, yung John 1:9, He takes away the sins of the world. Sa Old Testament po, even during the time of Christ,
sa nadinatnan niyang practices doon sa temple, meron silang ibinibintang mga hayop at yun ay binibili nila at ipinapatay nila, sinusunog nila o kaya yung dugo ay winiwisik nila doon sapagkat dapat silang magbayad ng kanilang kasalanan. Subalit ang efficacy ng blood ng hayop ay for 1 year lamang. Sa loob lamang ng 1 taon. Ganun lamang ang epekto. Kaya nga, during that time, parabagang nakakatawa kung pagmasdan po natin. Halimbawa, si Monsignor o si Reverend o kaya si Bishop nagkasala. Aba, mas malaki ang daladalang handog ni Bishop. Malaki ang daladalang handog ni Reverend, ni Monsignor. No? Mga kapatid, tandaan po natin. No? Kung malaki ang kasalanan, malaki ang handog. Kaya expose ngayong pong panahon, hindi na ganoon ka expose. Pwede na tayong makapagtago kung tayo gumawa ng kasalanan. During the time of Christ, ng ating Panginoon, ganun ka visible o kaya ganun ka expose pag nagkamali ka, nagkasala ka, magdadala ka ng isang baka, lalo na kung ikaw ay church leader, magdadala ka ng napakalaking offering. At sigurado ko po, ikaw ay talk of the town during that time. No? Pero ang ating Panginoon, yung ganung ritual ng tao, once lang na ginawa ng Panginoon sa cross, once and forever, ang ginawa ni Kristo. Sabi nga, sapagkat si Kristo ay nabayubay doon sa cross upang mag-itigis ang kanyang dugo para sa kapatawaran ng kasalanan. Kaya nga makikita po natin ang pagtitiis ng Panginoon doon sa cross ay maliwanag na gusto ni Lord na tayo ay maideklarang righteous, matuwid sa kanyang harapan. At kung tayo'y righteous, sabi nga po ng banal na kasulatan, John chapter 3, verse 14 to 15, kung paanong itinaas ni Moses sa ilang ang ahas, ganun din dapat itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanglibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya, di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, yan po ang power. Yan po ganito nilinaw ng Panginoon, ng salita ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod at pagsasabuhay ng Panginoong Jesucristo ng dakilang suffering doon sa cross. Sabi nga, ang walang sala ay naging sala para sa atin upang tayo'y ariing matuwid sa harap ng Diyos. Mga kapatid, no amount of sacrifice on man's part na pwede pong maglinis sa atin, no? Na pwedeng maglinis sa atin o magpawalang sala sa atin o kaya maglinis ng ating budhi. Sapagkat hindi natin kayang linisin ng ating budhi. Maliban, kaya nga ang kinakailangan po natin ay tayo maniwala lamang. No? Sabi po, paniwalahan po natin ang sakripisyo ng Panginoon doon sa cross. Ulitin po natin, sabi ni Pablo, ang pangangaral ng cross sa mga mapapahamak ay kamangmangan. Subalit sa mga ligtas, ito'y kapangyarihan. Mga kapatid, napakahalaga na ating maintindihan, lalo na po ngayon, panahon po ng Kwaresma at nagtitika ang marami ating mga kababayan, no? Hindi lamang matapos doon sa ngayon lamang, isabuhay po natin, magseryosohin po natin ang pagpapahalaga natin sa sakripisyong ating sinusubaybayan. Almost yearly, ginagawa po ito. As sabi nga, paalala sa atin, ginagakaroon po sila ng ganitong mga practices
upang mapaalala ang tao sa dakilang sakripisyo. Hindi po siya namatay doon sa cross dahil sa kanyang kasalanan. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. Upang ang nawala o ang nawalang kaugnayan sa tao, no? Actually po sa Bible, tayo po ay diniklarang kaaway ng Diyos. Subalit, dahil kay Kristo, tayo po ay pinapag-uli ang nawalang ugnayan na yon na ibalik sa atin. At ano pat sinasabi ng John 1:12, ang sinumang sa kanya'y sumampalataya, naniwala at sumampalataya, ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi na tayo bibilang nakaaway ng Diyos, kundi ibibilang na tayong anak ng Diyos. Mga kapatid, anong kinakailangan lamang po natin? Sumampalataya sa Kanya. Kaya nga yung John chapter 1 verse 14 and chapter 14 verse 1 to 3, meron pong napakagandang mensahe ang Panginoon. Sabi na, huwag magulumihanan ang inyong mga puso. Sumampalataya kayo sa Ama at sumampalataya din kayo sa akin. No? Ito po ang panawagan sa atin ng Panginoon. John 14 verse 1 to 3. Basahin ko po sa ating lahat bago tayo magtapos ng ating programa. Hallelujah. Sabi po ni Jesus, sabi po dito, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Maniwala kayo sa Diyos, maniwala din kayo sa akin, sabi ni Jesus. In my Father's house are many mansions, and if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Sinabi ng Panginoon, huwag magulumihanan ng iyong puso. Maniwala kayo sa Diyos, maniwala din kayo sa akin. No? At kung hindi dahil pupunta ako doon, meron akong maghahanda ako ng lugar, at kung ako'y makapaghanda na, babalik ako. Sabi ng Panginoon, babalik ako. Tandaan po natin, babalik siya upang kunin tayo at isama tayo. Kapagkat kung saan siya, sinabi ng Panginoon, kung saan siya, gusto niya, nandun din tayo. Actually po, ang origin po natin ay hindi tayo po sa mundong ito, mga dayuhan lamang tayo. No? Dayuhan tayo. We are not of this world. No? Hindi tayo para sa mundong ito, mga kapatid ko, mga kababayan ko. Alalahanin po natin, tayo po'y dayuhan lamang sa mundong ito. So kung tayo po'y paniwalaan na po natin ang ginawang sakripisyo ng Panginoong Yesus, sapagkat ito ang magdadala sa atin sa isang magandang bukas at walang agam-agam, walang takot, sapagkat ginawa ni Kristo ang mataas na uri ng sakripisyo upang maibalik tayo sa magandang katatayuan natin na nawala dahil sa kasalanan ng ating magulang na si Eva at si Adan. Subalit muling ibinalik. Kaya nga si Adan, ang unang Adan ay makasalanan, nagkahasala. Subalit ang pangalawang Adan na walang iba ang ating Panginoon Hesus ay binilang tayo sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Tayo'y maibabalik, at kung kay Adan marami ang namatay, kay Kristo naman marami ang mabubuhay. Mga kapatid, sa umaga pong ito, sana ang kaunting panahon o ang kaunting sandali na tayo nagsama-sama, maintindihan po natin na ang sakripisyo ng Panginoon ay para sa kabutihan at kaligtasan nating lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon, tayo po'y sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyo. Salamat po muli sa paalala ng iyong mga salita na isinulat sa pamagitan ng iyong mga lingkod. Pagpalain mo po ang bawat nakinig, at dalangin ko, Lord, pagpalain mo hindi lamang kanilang physical, higit sa lahat ang kanilang spiritual na buhay, Panginoon. Muli, salamat. Salamat po sa lahat ng mga ginagamit mo, Panginoon,
upang may sairi ang ganitong programa. Panginoon, maging ang kapatid na Lalaine, ang Villaferte family, Panginoon, patuloy po kayong kumilos sa kanila. Hayaan mo ang iyong biyaya ay patuloy na sumagana upang lalo pa at magpatuloy ang ganitong programa. Panginoon, salamat po sa iyo. Purihin ka, pagpalain mo po ang lahat ng nakinig at makikinig pa sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, salamat po sa inyong lahat. Sa umaga pong ito, ang inyong nakasama, ang inyong kamanggagawa sa ubasan ng Panginoon, Reverend Joe Bergantin, ng Christ to the Philippines, sa pangalan po ng AMNI, kami po ay nagpapasalamat sa inyo at dinihiling ko po na patuloy nating subaybayan ang susunod na programa, ang programa ng Kakampi Network News with Sir John Bernas. Pagpalain po tayo ng Panginoon. My faithful Father, enduring friend, your tender mercies like a river with no end. It overwhelms me, covers my sin. Each time I come into your presence, I stand in wonder once again. Your grace still amazes me. Your love is still a mystery. Each day I fall on my knees, 'cause your grace still amazes me. Your grace still amazes